Mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan. Nasaksihan nato this week ang hilabihan ka gubot sa mga panghitabo. May panalo ang bayan pero parang mas maraming pagkatalo. We've seen before our eyes ang harap-harapang panggagago sa taong bayan ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan. Kapag mahirap ka, ang dali mong damputin. Minsan kinakaladkad ka pa na parang wala kang karapatang magpaliwanag. Kakalad ka rin ka para pagbayaran sa ninakaw mong delata para sa nagugutom na pamilya. Oo, maliit na bagay, maliit man na bagay. Dapat managot ka sa krimeng ginawa. Pero bakit pag makapangyarihan ka? Senado pa ang magkakanlong sa'yo. Kahit ang kaso mo ay krimen laban sa sangkatauhan, pagpatay ng maraming tao gamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ang institusyon pa na para sa taong bayan ang magpoprotekta sa'yo. Nasaksihan din natin ang pang-aagaw ng liderato sa Senado na alam naman natin para protektahan lang ang kanilang sariling interes. Ang pagtakas ng lingkod bayan sa hustisya na humahabol sa kanya. Alam niyo, minsan, nakakapagod na. Minsan naiisip ko, hanggang kailan ba dapat ipaglaban ang hustisya at katarungan kung ang mga masasamang loob ang naghahari-harian? Nakakapanlo mo, nakakagalit. Minsan, gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay, yung walang pakialam. Okay naman kasi kung tutuusin, okay naman yung buhay ko kahit hindi ako lumalaban. Pero tuwing naiisip ko ang mga tulad nyo, mga kababayan na patuloy pa rin lumalaban kahit gaano kahirap. Tuwing naiisip ko ang mga kabataan na siyang magmamana nitong ating bayan. Tuwing naiisip ko ang dugo at pawis at sakripisyo ng mga nauna sa atin na tumindig para lang matamasa ko ngayon ang demokrasya, nabubuhay ang aking pag-asa. So ngayong gabi gusto ko lang sabihin na sana pag-igtingin pa natin ang panalangin sa may kapal. Sigurado ako na sa lahat ng pangyayari ngayon, siya pa rin ang may kontrol at kadahilanan. Patuloy nating ibigin ang Pilipinas. Ang puso na tapat hindi sa politiko, kundi puso na tapat sa konstitusyon at sa bayan. Wala na yung inday ninyo! Meron na pong nakabinben na almost 213 pero yung goal natin 106 lang pero 213 according kay Tere Redon. Ito nga pong boboto ng impeach kay Sara, pero yung goal natin kahit hindi na 213, kahit 106 lang okay na tayo. Kaso ang problema, madaming galit, madaming naiinis sa pagnanakaw na ginagawa ni Sara Duterte. Ngayon mga hindot, punta tayo dito sa pinakataas. Ang kailangan lamang na boto is 2/3 votes para ma-impeach itong si Sara. Kaso, paano mga minamahal may pagtatanggol itong si Sara Duterte kung wala na si Bato de la Rosa? Etong si Bongo, may hidwaan din sila ni Sara. Paano na yan? Sira na yung grupo ninyo. Oh my goodness. Tapos nga, tinitira nyo ako personal. Eto, masarap yung buhay ko. Pukin ang ina ninyo. Hindi sa nagmamayabang, pero mainis ka lang kayo kung gusto ninyo. Hinahanap ako. Pupunta ako sa NBI bukas. Oo. Paglalaruan ko lang kayo. Anyway, yari ka, Sara. 55 votes. Doon nga po sa House Justice Committee. Tapos bukas, alam natin na masusundutan pa yan. From 55, madadagdagan yan. Magiging 213. Sana nga maging 250 pa.
Tapos pag umakyat na yan, dyan sa Senado, paktay na kasi nagkakagulo-gulo na sila. Wala na yang si Sara ninyo, mai-impeach na yan. Tangay nang yan, mayroon bang boboto sa isang baliw? Magnanakaw, bobo? Malamang wala. Iyakan malala.